Ang tanong para sa video na ito, ano ang itsura nung nilalang na nakita ni Salvador matapos niyang makuha ang ipin ng puting kalabaw? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng lolo ni Princess na isa sa ating mga kaninuno. Tawagin na lang natin ang kapatid ng lolo niya sa pangalang Salvador. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Tubong Negros Occidental sa Bayawan itong si Salvador. Naroon siya sa bandang mabukid at siya ang unang anak ng mag-asawang si Juana at Torio. Ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya ay sakahan ng palay. Ayon sa kwento, noong bata pa lamang si Salvador ay nakitaan na siya ng kakaibang katangian. Malakas na pangangatawan at maliksi ito kung kumilos. Nasa edad 13 pa lang siya at kaya nang magtrabaho sa bukiran. Siya ang naatasan na mag-araro gamit ng kalabaw, maging ang pagbubuhat ng isang kaban na bigas na hindi pa ipinapagiling ay kayang-kaya ni Salvador. At ang pinaka nakakamangha, hindi ito nakikitaan ng pagkapagod. Wala lang naman ito sa mga magulang ni Salvador kasi likas talaga silang masikap. Kaya baliwala lang sa kanila ang kinikilos ng kanilang anak. Pero yung ibang taong nasa paligid, namamangha ang mga ito. Isa dito ay si Tio Martin na siyang kapatid ng nanay ni Salvador. Isang hapon, habang nasa sakahan ay lumapit si Tio Martin kay Salvador at nagtanong ng, "Dong, Salvador, hindi ka ba napapagod? Nakakamangha naman. Sa murang edad mo ang lakas-lakas mo na tapos ang bilis mo pang kumilos. Yun ngang pinsan mo nasa bahay lang ang tagal pang gumising at panay reklamo sa gawaing bahay. Ang bigat-bigat daw." Tanong ni Tio Martin. Ngumiti naman ng bahagya si Salvador at sobrang pawis ang kanyang mukha. Po, hindi naman po ako napapagod. Sige po balik na po ako dun sa kabila. Tugon ni Salvador habang umiikot na ang sinasakyang kalabaw patungo sa kabilang parte ng pilapil. Hindi naman nagsalita pa si Tio Martin at nagpatuloy na lang din ito sa kanyang ginagawa. Pero lingid sa kaalaman ng lahat na itong si Salvador ay nakakuha ng isang bagay na lubusan niyang itinatago upang manatiling tahimik ang kanilang pamumuhay. Ang nakuha ni Salvador ay ipin ng isang puting kalabaw. Nakuha niya rin mismo sa kanilang sakahan. Madaling araw daw noon. Habang binabaybay niya ang pilapil, isang puting kalabaw daw ang nakaharang at nakita niya itong nakatungtong doon sa pilapil. Ito yung kalabaw ng kalapit ng sakahan nila. Nakatitig daw ito kay Salvador at biglang lumapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Salvador kasi habang papalapit, palaki daw ng palaki yung kalabaw na halos 2 beses na sa normal na itsura. Napaatras si Salvador gawa ng sobrang takot. Nang humahanda na si Salvador ng bunot ng itak, bigla daw lumihis ito patungo sa putikan
at may kung anong nalaglag mula sa likuran nito. Nagpagulong-gulong daw ito pababa ng pilapil at nalublob doon sa putik. Nagbabaga daw ang kulay. Sumaglit siya ng tingin doon sa kalabaw at bumalik na ito sa normal na anyo. Nawala ang takot ni Salvador at napalitan ito ng pagkamangha. Ibinalik niya sa lalagyan ang kanyang itak at marahan siyang lumapit doon sa kakaibang bagay. Nakita niyang umuusok pa daw ang putik, kaya kumuha siya ng tangkay at hinukay ito. Nung maiangat niya, maingat niya itong hinawakan dahil baka mapaso siya. Pero maniwala man kayo sa hindi, nung mahawakan niya ay sobrang lamig daw na parang isang yelo. Hindi niya masyadong matignan kung ano ang bagay dahil nabalot ito ng putik. Kaya inilublob niya ito sa tubig at doon niya nakita ang buong itsura. Isang bato na pahaba. Yung dulo ay medyo matulis na kulay puti, habang yung kabila ay parang pabilog at kulay abo naman. Kalahating puti at kalahating abo. Kaagad niya itong inipit sa kanyang bewang at tumayo, pero bigla siyang may nakitang malaki at sobrang itim na nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Isang malaking kalabaw, pero katawang tao. Dito ay hindi mapigilan ni Salvador ang tumakbo. Ngunit pagkatingin niya sa kanyang likuran ay naroon pa din yung nilalang. Bigla siyang hindi nakagalaw. Marahang inilapit nung nilalang ang mukha niya kay Salvador at kitang-kita ni Salvador ang nagbabagang mga mata nito. Pumikit si Salvador at hinarang ang kanyang kamay. Ramdam niya na mainit-init pa daw yung hininga nung nilalang. Hanggang sa bigla na lang daw itong nagsalita. Parang sasabog daw ang kanyang tenga sa lakas ng boses nung nilalang. Ayon dito, pangalagaan daw ni Salvador ang napulot niya. Wala naman daw makita ang nilalang sa kanya na kasamaan, kaya hinayaan lang nito na mapa sa kanya ang ipin ng puting kalabaw. Habang nakikinig si Salvador, nakayuko siya at umiiyak. Hanggang sa tumahimik na ang lugar at pag-angat niya ng tingin, wala na yung elemento. Nang mga sandaling ito ay pasilang na din ang araw. Ayaw niya namang umuwi kasi malayo ang bahay nila at kailangang mailipat ni Salvador ang mga punla ng palay doon sa sakahan. Kaya naman nagpatuloy na lang siya sa kanyang gawain, kahit dala niya pa ang matinding takot dahil sa mga nakita niya. Pero mula nang mapa sa kanya yung bagay na nakuha niya, palagi na lang daw magaan ang kanyang katawan, tapos kahit hindi naman ganon kabilisan ang ginagawa niyang kilos, mabilis ang paglabas nito sa kanyang katawan. Mabilis itong napansin ni Salvador dahil likas sa kanya ang mahinhin na pagkilos. Mabilis niya ding natatapos ang lahat ng kanyang gawain. Yung matagalan ng pagtanim ng punla, nagagawa niya lang ng ilang oras dahil hindi naman siya nakakaramdam ng pagod. Ramdam na ramdam ni Salvador ang pagbabago sa kanyang katawan at sobrang layo nito sa mga normal na tao. Naoobserbahan niya ito sa kanyang mga kasabay doon sa palayan. Pagod na ang mga ito samantalang siya'y nagsisimula pa lang. Tumitingin na lang ito sa kanya at umiiling-iling pa. At magmula ng araw na yon,
Itinago niya ang kanyang nakuha at nararanasan. Naging lihim niya ito. Nanatili siyang kalmado sa bawat pagkilos niya. Ngunit kahit anong pigil niya sa kanyang sarili ay meron pa ding napapansin sa kanyang katangian. Ngumingiti lang naman daw ang mga ito at paulit-ulit na umiiling. Hanggang sa dumating ang isang araw. May nagpunta sa bahay nila Salvador. Nasa edad 16 years old na si Salvador ng mga panahong ito. Taglay niya pa rin ang gamit at walang kupas ang bigay na bisa nito sa kanyang katawan. Siya nga pala. Ang bahay nila Salvador ay may kalayuan mula sa sakahan. Bale, malapit sa kalsada ang bahay nila at may ilang ektarya pa ng lupain bago ang kanilang sakahan. Karaniwang bahay na gawa sa mga ordinaryong kagamitan, kagaya ng ginabas na niyog at bubong na nipa. Isang palapag lang ito at katamtaman ang laki. Nakaangat ng bahagya sa lupa at may maliit na beranda. Samantalang sa loob naman ay walang kwarto. Tanging ang mga kagamitan lang at lamesa ang makikita at nasa bandang gilid naman ang kanilang abuhan. Balik tayo sa kaganapan. May nagpuntang isang dalaga sa kanilang bahay na ang pangalan ay Samantha. Nakipag-usap ito sa kanyang mga magulang at narinig niya ang pinag-uusapan nila. Yung tiyuhin daw ni Samantha ay nagbabanta sa buhay ng tatay niya dahil sa isang maliit na alitan. Nagkainuman kasi ang mga ito, humantong sa yabangan at nagkainitan. Kaagad namang naawat yung dalawa, ngunit nagkimkim ng galit ang tiyo ni Samantha. Tawagin na lang natin ito sa pangalang Bitoy. Kasalukuyan daw itong lasing at tinatawag ang tatay ni Salvador na si Tatay Torio. Lentik ng mga taong ito, oo. Kaunting alitan lang at katunayan siya naman ang nagsimula tapos siya pa ngayon ang may kimkim ng galit. Sige, hayaan mo lang at baka lalo pang magalit kapag inawat nyo. Bukas kakausapin ko kapag hindi nalasing. Wika ni Tatay Torio. Samantalang yung nanay ni Salvador, kita ang pag-aalala habang naroon sa may upuan. Hindi naman ito binigyan ng pansin ni Salvador dahil nasanay na siya sa kanyang tatay na may nakakaalitan tuwing lasing. Hindi naman daw ito humahantong sa sakitan at hanggang salita lang. Matapos noon, bumaba si Salvador at dumaan sa likod ng bahay nila patungo sa sakahan. Nang medyo nakalayo-layo na siya, habang binabaybay ang kanilang pilapil ay biglang sumigaw ang kanyang nanay. May narinig na din siyang sigawan ng ibang tao sa kapitbahay nila. Angat leeg niyang tinanaw kung ano ba ang nangyayari. Ngunit, maraming tao ang nakita niyang nagtatakbuhan hanggang sa muling sumigaw ng tulong ang nanay niya. Dito ay kinabahan na si Salvador, kaya sumagi sa isip niya na baka sumugod na ang tiyo ni Samantha sa bahay nila. Mabilis na tumakbo pabalik si Salvador at pagkarating niya ay nakita niyang duguan ang balikat ng tatay niya. Nakadungaw sa bintana ang kanyang tatay habang tinatanaw ang tiyuhin ni Samantha. Nakita niya si Bitoy na nasa gitna ng kalsada at winawasiwas ang kanyang itak. Paulit-ulit na hinahamon ang kanyang tatay. Tumakbo pa ito papalapit ng bakuran nila at pinagtataga ang kanilang mga tanim na malunggay. Habang yung mga tao naman sa paligid ay nagsisigawan. Hindi nila mapigilan si Bitoy dahil sa sobrang galit nito. Hoy! Besting yawa ka! Lumabas ka dyan!
Ano? Di ba matapang ka nung isang araw? Ngayon mo ipakita yung tapang mo. Aber, lumabas ka. Maghatawan tayo. Itak sa itak. Dali mo! Wika ni Bitoy sa labas ng kanilang bakuran. Aray ko, natamaan ako sa balikat. Buti na lang daples. Hindi ko na palayan. Hindi ko na malayan na nasa likuran ko na pala. Juana, akin na yung itak. Tignan natin kung sinong tutumba. Wika ni Tatay Toryo. Ano bang sinasabi mo dyan? Nababaliw ka na ba? Mabuti nga at nakatakbo ka. Kung hindi, patay ka na sana ngayon. Tapos lalaban ka pa. Oy, Salvador! Pumasok ka nga ng bahay, dalian mo! Wika ni Nanay Juana. Hindi naman tubugon si Salvador at nakatanaw lang ito kay Bitoy. Akin na sabi eh. Dalian mo! Lalabasin ko yung lalaking yan. Hoy! Antayin mo ko diyang diput! Taka! Wika ni Tatay Toryo, habang si Nanay Juana naman ay itinapon ang itak sa likod ng bahay. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang asawa sa gagawin nito. Samantala, noong nakita ni Bitoy si Salvador sa gilid ng bahay, dinuro niya ito ng itak at nagwika ng, Ikaw! Bali-balita dito, malakas at mabilis ka daw. Sige. Sige nga. Patunayan mo. Sabayan mo nga ako. Magtulungan pa kayo ng tatay mo. Hamon ni Bitoy kay Salvador, ngunit hindi nagpadala sa bugso ng damdamin si Salvador. Hinayaan niya lang ito at marahan siyang naglakad patungo sa hagdanan. Nang biglang, bumaba ang kanyang tatay at mabilis na tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Bitoy. Dito ay nataranta si Salvador at kaagad niyang sinundan ang kanyang tatay at humarang siya doon sa bakuran. May ilang kapitbahay na rin ang dumating mula sa likuran ng bahay nila. Tinulungan si Salvador na ibalik ang kanyang tatay doon sa loob. Subalit ang hindi alam ni Salvador, lumapit pala si Bitoy sa kanya at hinataw siya sa kanyang likuran. Animoy, tunog ng sinibak na kahoy pagkatama ng itak sa kanyang likod. Dinig pa ang sigaw ng mga kapitbahay nang tamaan si Salvador. Dito ay bahagyang napaabante si Salvador at nadapa. Nakaramdam si Salvador ng init mula sa tama sa kanyang likuran. Mabilis na umagos ang dugo dito. Napalitan ang kanyang pagkataranta ng galit. Humarap siya kay Bitoy at marahang lumapit. Habang si Bitoy naman ay nasiyahan pa dahil lalapit sa kanya si Salvador. Patuloy na nagsisigawan ang mga tao doon sa paligid. Pagkarating ni Salvador doon sa kalsada, nagtitigan silang dalawa ni Bitoy. Hindi kumikibo si Salvador. Bakas lang sa mukha nito ang sobrang galit. Habang si Bitoy naman ay papalo-palo pa ang dalang itak sa kalsada habang umiikot sa kinakatayuan ni Salvador. Nagbuntong hininga si Salvador at nagwika ng, "Kapag hindi ka tumigil, mapapahamak ka lang." Wika ni Salvador at napahinto naman si Bitoy sa ginagawa niya. Kumunot ang kanyang muka habang nakatitig kay Salvador. Ano? Ano ka mo mapapahamak? Tama ba yung narinig ko? Baliw. Katulad ka ng natay mo. Tatay mo, hanggang banta lang. Aber, subukan nga natin sumugod ka nang makita natin yung sinasabi mo. Wika ni Bitoy. Hindi ako nagbibiro. Kanina ka pa eh. Nagpipigil lang ako sa'yo.
Di ba ikaw naman yung nanghahamon? Bakit hindi ikaw yung sumugod? Saka may hawak ka pang itak, di ba? O sinong baliw sa atin ngayon? Tugon ni Salvador. Dito ay nag-init ang tenga ni Bitoy at wala nang pagdadalawang isip ay kaagad niyang sinugod si Salvador habang nakaamba ang itak sa pagpalo. Pero lumampas lang ang paghataw nito ng itak dahil mabilis na nakailag si Salvador. Nagpasuray-suray si Bitoy at namudmod ang kanyang muka doon sa lupa. Okay, mga idolong mabangis. Pero syempre hindi mawawala ang shoutout ko para sa video na ito. Kaya shoutout muna tayo mga kaninuno. Shoutout para kay Nico Rosales, Jenny Roque, Rian Dumdum, Bels Malbas, Aldrin Mendoza, Lorenza Kalumpong, mga Tambay Vlogs, Abnil Ait, Nonoy Ribada, Ana Relano, DJ Michael, Albino Lakchika, Sonaida Longchamps, Rizalus Dantis, Lorena A, Bia de Vera Mimura, May Jutilo, Rose Joso, Annabel Alvarez, Mariam Alotabi, Felicidad Layug, at kay Munet Pialago. Maraming salamat sa patuloy na pagko-comment sa ating video mga kaninuno. Bye!